Babasahin ko po sa inyo. Sa isang talata ng Malakias 1:11, sapagkat mula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyaon, magiging dakila ang aking pangalan sa mga hentil, at sa bawat dako ay paghahandugan ng kamangyan ang aking pangalan, at ng dalisay na handog, sapagkat ang aking pangalan ay magiging dakila sa gitna ng mga hentil, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. meron po palang hula ang Diyos o prophecy na mag-uumpisa sa sinisikatan ng araw, papunta sa nilulubugan, matatanyag ang pangalan ng Diyos ng Israel. Magiging dakila ang kanyang pangalan. Ang kahulugan po nito, mayroong gawain ng Diyos na mag-uumpisa sa silangan papunta ng kalunuran, kaya dadami, no? Lalaganap. Hindi dahil sa panghihikayat sa laman, sa trabaho, sa impluensya, sa kalibugan, sa babae, hindi doon. Kundi, sabi ng Diyos, mababalitaan ang kanyang pangalan, mag-uumpisa sa silanganan, papunta sa nilulubugan ng araw. Ang kasinonimo niyan, yun po ang gawain ng pagliligtas ng Diyos. Mag-uumpisa sa silangan. Basahin natin ang 8:7 ni Zacarias. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, narito, aking ililigtas ang aking bayan sa lupaing silanganan at sa lupaing kalunuran. Ayon, magliligtas pala ang Diyos, sabi niya, ililigtas ko ang aking bayan sa lupaing silanganan at sa lupaing kalunuran. Magkakaroon ng bayan ng Diyos, mag-uumpisa sa silanganan, papuntang kalunuran. Kapareho nung kay Malakias, mula sa sinisikatan ng araw, hanggang sa nilulubugan niyaon, from east to west. Yung pagliligtas ng Diyos, mag-uumpisa sa silanganan. Saan sa silanganan? No? 24:15 ni Isaias, kapatid na Daniel. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan, sa makatwid bagay ang pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat. Ayon, sa silanganan, hindi sa kontinente, hindi sa China, no? Hindi mag-uumpisa sa Australia, hindi. Mag-uumpisa sa mga pulo ng dagat. Napakaliwanag namang hula nito, mga kababayang Pilipino. Mag-uumpisa ang pagliligtas ng Diyos sa mga huling araw. Mag-uumpisa siya sa silanganan. Saan sa silanganan? Sa mga pulo ng dagat. Pilipinas na Pilipinas yan eh. Bakit? Ang Pilipinas, mga pulo ng dagat eh. Kaya nga ang tawag dito sa panahon nung nakaraan, Las Islas Filipinas. No? Tawag nga ni Rizal eh, Perla del Mar de Oriente. Parang mga perlas sa silanganan ang mga pulo ng Pilipinas. Mag-uumpisa sa pulo ng dagat sa silanganan, mag-uumpisa ang pagluwalhati sa Panginoon ng Diyos ng Israel. Ito lang naman ang iglesyang ito ang nag-umpisa sa silanganan na nakarating ng kalunuran ng nangangaral eh. Si Manalo nag-umpisa sa silanganan, hindi naman nangaral sa kalunuran eh. Ba't sila nagkaroon ng miyembro sa kalunuran? Kasi nag-asawa yung mga miyembro ng Amerikano, pero hindi sila nangaral dito. Kaya nagka-miyembro, nag-asawa yung mga miyembrong Pilipino nag-settle sa Amerika, kaya nagka-miyembro sila ron. Tayo hindi. Nag-umpisa kong mangaral sa silangan sa mga pulunan dagat sa Pilipinas at sa buong kontinente ng Amerika. North America, Canada, Central America, tapos South America. Hindi kagaya ng iglesia ni Manalo, galing nga sa Pilipinas, nakarating nga ng Amerika, pero hindi naman nangaral yung mga ngaral nila rito eh. Nag-asawa lang yung miyembro nila, kaya nagkaroon sila ng mga kapatid dito. Alam niyo mga kapatid, kaya ko lang ito pinakikita, para maipakita sa inyo, ma-appreciate nyo yung salita ng Diyos eh. Kasi ganito po,
Kung gagawa ka ng butas sa mundo, ang tawag po sa siyensya ron, antipode map o yung tunnel map. Mag-uumpisa ka sa Pilipinas kung saan ako nangaral, kung bubutasin mo ang mundo para makarating ka sa kabilang dako, ang lalabasan mo po, Brazil. Ayan, yung antipode map na tinatawag. Umpisa ka sa Pilipinas, makakarating ka ng Brazil. Yun mismo ang nangyari sa akin eh. Hanggang sa India nga, meron ng mga kapatid eh, no? Ito lang naman ang relihiyon, itong Iglesia ng Diyos na natatag sa Pilipinas, ito lang naman ang relihiyong galing sa silangan na pumunta ng kalunuran para mangaral. Wala namang iglesyang iba nang gumawa nito. At bakit po? Pag-isipan nyo, mag-aral kayo ng istorya, mga kababayan, ano? Ang iglesia dito sa kanluran, ang iglesia rito galing sa kanluran eh. Katoliko, galing dito sa kanluran. Protestante, galing dito. No? Ang tanging iglesia ngayon dito, na galing silangan, papuntang kalunuran, itong iglesia ng Diyos. At ito, nangaral talaga. Natatag dito na nasa Argentina, sa Bolivia, sa Chile, sa Colombia, sa Costa Rica, sa Dominican Republic, sa Ecuador, sa El Salvador, sa Guatemala, sa Haiti, sa Honduras, sa Mexico, sa Nicaragua, sa Panama, Paraguay, Peru, Uruguay at saka Venezuela. Bukod sa nasa Amerika, United States of America, at sa Canada meron pa rin. No? Nagpapakita na yung sinasabi ng Diyos, pararamihin ko sila, hindi pagpaparami ng tao yon. Plano ng Diyos yon. Ililigtas niya ang kanyang bayan, mag-uumpisa sa silanganan, sa mga pulunan dagat, papunta sa kalunuran. Nasa Biblia po yan, mga kababayan. Kaya, alam nyo, karangalan nating mga Pilipino na nangyari itong ulang ito eh. Nasabi ng Diyos, ililigtas ko ang aking bayan sa lupaing silanganan at sa lupaing kalunuran. Mula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyaon, magiging dakila ang aking pangalan sa mga hintil. Kaya dumami ang miyembro sa samahang ito. Bunga ng pangangaral, hindi bunga ng pag-aasawa ng miyembro. Kaya yung pagdami ng samahang ito, pula po ng Diyos ito. Salita ng Diyos, propesiya sa Biblia. Kaya ako ito sinasabi sa inyo, mga kapatid, kasi dapat, kaya tayo gagawa ng mabuti para maging kasangkapan tayo ng Diyos para dumami ang mga lingkod ng Diyos. Yun ang pagpaparami ng Diyos. Hindi dahil sa impluensya, hindi dahil sa kampi-kampi, hindi dahil sa pag-aasawa, hindi dahil sa pera, kundi dadami ang mga lumuluwalhati sa Diyos dahil sa nakikita nila ang ating mga ginagawang kabutihan.